Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang ika-44 na tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Pagpamanhin niyo na po, Mang Emo. At kinakailangan ko pong tanggihan ang inyong alok. Paumanhin po. Subalit hindi pa ako nakakatapos magsalita, ay kaagad nang nagsalita si Mang Emo. Nako! Isang pagkakamali! Isang pagkakamali, Ompong. Para kang nagtampo sa bigas. Sambit pa ni Mang Emo. Subalit, nauunawaan ko. Nauunawaan ko ang iyong ibig sabihin. Yun nga lamang, para kang umiwas sa napakalaking swerte. Kung ganun ikaw na lamang, Tonyo. Sa iyo ko na lamang iaalok ang aking panabong. Sambit pa ni Mang Emo. Kung sa akin mo iaalok yan, Emong, paano mo nasabi na yan na iyan ang hari ng mga manok? Tanong naman ni Mang Tonyo. Dahil meron ng sinyalis. Meron akong nakita. Sambit pa ni Mang Emong. Kung gusto mong mapatunayan ang sinasabi ni Emong, bukas, merong gaganaping tupada. Bakit hindi natin subukan ang iyong manok, Emong? Sambit naman ni Mang Leryo. Tama! Tama, Emong! Papayag ka ba? Ikakasa mo ba? Tanong naman ni Mang Tonyo. At kaagad sumagot si Mang Emo. Ay sige! Bukas! Bukas ang bukas! Makikita mo sa tupada. Mainam! Yung nga pala, kay Damian, bakit hindi mo din inaalok yung manok na yan? Tanong naman ni Mang Tonyo. Nagsasabong ka ba, Damian? Sabay baling ni Mang Emo kay Damian. Si Damian ay hindi nakasagot at nag-aalangan sa kanyang isasagot. Opo! Isa po akong magaling na mananabong. At magaling din po akong kumilatis ng manok. Sagot pa ni Damian. Magaling! Magkakasundo pala tayo kung ganun. Sagot naman ni Mang Emo. Samantalang si Mang Tonyo naman ay naihilamos na lamang ang kanyang palad sa kanyang muka sa mga binitiwan na yun ni Damian. Kung ganun, Damian, ikaw na lamang ang bumili ng aking manok. Tanong ni Manong Emo. Si Damian ay biglang napatingin sa akin. At maging kay Mang Tonyo. Sunod naman ay kay Mang Eming. Nawari, nagtatanong. At naghahanap ng kakampi. At sa tingin ko, ay hindi niya malaman ang isasagot. Nang may ibinulong sa kanya si Boyeng. Ngunit kahit ako, ay hindi ko naulinagan ang kanilang pinag-usapan. Nang ilang sandali pa, ay humarap na kaagad si Damian kay Mang Emong. Ngunit sa pagkakataong ito, ay wala nang bakas ng agam-agam sa kanyang muka. Bilang isang magaling na mananabong at batikan sa pagkilatis ng manok, kinakailangan ko munang makita ang iyong panabong, Mang Emong, bago ko po yan bilhin. Sagot ni Damian. Siyang ang tunay. Sagot naman ni Boyeng. Walang problema. Kung gusto mo ngayon na natin tingnan nang makilatis mo ng maigi. Sagot naman ni Mang Emong. Sige po, Mang Emong.
Kaya lamang po eh. May aasikasuhin pa pala muna ako. Ngayon ko lamang po naalala na may iniutos pala sa akin ng aking itang. Sagot naman ni Damian. Pero bukas po. Bukas na bukas. Kikilatisin namin yan. Hindi po ba, Mang Tonyo? Ay, bakit naman ako nasama dyan? Sagot naman ni Mang Tonyo. Hindi po ba? Sasamahan niyo po ako kina Mang Emong. Sige. Sige, sasamahan na kita. Sagot naman ni Mang Tonyo na halatang wala nang mapagpilian at napilitan na lamang dahil kay Damian. Matapos nun, ay nagpaalam na si Mang Emong at saka lumihis na ng daan. Nang makalayo na sa bandang puno ng akasya si Mang Emong, ay saka nagsalita muli si Mang Tonyo. Bakit mo ako biglang isinama doon, Damian? Kala ko ba magaling kang kumilates? Alam niyo naman po, Mang Tonyo, na hindi talaga ako mananabong. Saka, hindi po ako marunong tumingin ng manok. Yun ang sinasabi ko. Bakit iyon ang isinagot mo? Tanong pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Bakit yun ang isinagot mo? Dagdag pa ni Mang Eming. Ayoko po kasi magpadaig eh. Sambit naman ni Damian. Ayan ang napapala ng kambugan mo. Bueno, bukas na bukas. Pupuntahan natin ang bahay ni Emong. Sagot naman ni Mang Tonyo. At habang naglalakad pa uwi, ay patuloy pa din ang kwentuhan namin. At hindi mapatid-patid ang kwentuhan na ito. At hindi na namin namalayan na malapit na kami sa aming mga bahay. Bit-bit ko nun si Bulik at maayos na ang kalagayan niya. Hindi pa man ganap ang kanyang pagbawi ng lakas, pero maganda na ang kanyang kalusugan. Kinabukasan, magbubukang liwayway pa lamang at hindi pa ako tapos sa pagtulong kay Lola sa paggiling ng bigas, ay may tumatawag na sa labas. Ombong! Ombong! Pagkasilip ko, ay nasa may bakuran na sina Damian. Kasama ni Damian ay si Mang Tonyo at si Mang Eming. Kung kaya't pinuntahan ko muna sila sa labas at pansamantalang itinigil ang aking ginagawa. Magandang umaga sa'yo, Ompong! Bungad sa akin ni Damian. Magandang umaga din sa'yo, Damian. Napadaan ka yata? Tanong ko. Magandang umaga, Ompong! Napaaga ang dating namin. Kailangan daw kasama ka sa pagpunta kay na Emong. Maya-maya naman, susunod na rin dito si Leryo. Sambit naman ni Mang Tonyo. Oo, Ompong. Hihingi ako ng tulong. Na kami naman ang samahan mo kina Mang Emong. Dagdag pa ni Damian. Dahil dun ay hindi na ako nakatanggi pa. Inalok ko pa muna sila ng salabat. Subalit hindi na rin sila nagpaunlak pa. Tinapos ko lang muna ang paggiling ng bigas at saka nagpaalam kay Lola. Pagkalabas ko muli, ay naroroon na rin si Mang Leryo at ako na lamang ang kanilang inaantay. Si Buying ay gusto ding sumama. Subalit walang magbabantay kay Bulig. Kung kaya't pinaiwan ko na lamang. Tama yan, Buying! Diyan ka na lang muna! Bantayin mo si Bulig! Pagpapaalala pa ni Damian na lalong ikinainis ni Buying. At hindi na kami nag-aksepa ng oras at agad tumulak sa bahay nila Mang Emong. Si Mang Emong ay matagal na naming kabaryo. May iilan din kaming kabaryo na nagngangalang Emong. Ngunit si Mang Emong napupuntahan namin
na tinatawag din nila Mang Tonyo na Bagyong Emong. Dahil kilala rin si Mang Emong na may pagkamahangin sa pagkukwento. Ngunit bukod dun ay may mas malalim pa na ibig sabihin niyon. Dahil sa tuwing masasalanta ang lugar namin ng malakas na bagyo, si Mang Emong ang kadalasang kumukupkup sa mga kabaryo naming nasisira ang bahay. Sapagkat ang bahay ni Mang Emong ay may kalakihan at hindi basta-basta natatangay ng malakas na hangin. Si Mang Emong ang madalas puntahan ng mga kabaryo namin kapag nasasalanta ng bagyo. Dahil dun ay nakilala din siya sa ganung bansag. Bagamat may pagkamahangin si Mang Emong, ay napakabuti ng kalooban niya. Minsan na rin kaming humingi ng tulong kina Mang Emong, at ni minsan ay hindi kami nito tinanggihan. Sa bandang dulo papunta sa may talampas ang bahay nila Mang Emong sa pagkakatanda ko. At makalipas ang halos 20 minuto na paglalakad, ay nabungaran na namin ang isang bahay. May kalakihan ito kumpara sa aming bahay. Yari din ito sa kahoy at pawid. Subalit mga magagandang klase ng kahoy at malalaking uri ng kahoy ang nakalagay dito. Meron itong mataas na silong. Nakakasya ang 5 kalabaw at baka sa ilalim. Pagkadating namin dun, ay agad na tumawag si Mang Tonyo. At hindi rin nagtagal, ay may dumungaw mula sa kanilang malaking bintana. Ilang sandali pa, ay dali-dali nang pumanaog si Mang Emong. "Magandang umaga sa'yo, Emong!" bungad ni Mang Tonyo. "Eh, anong ginagawa niyo dyan sa labas? Pumasok kayo! Pasok!" pagyakag sa amin ni Mang Emong. "Indang, maganda ka nga nang mainom ng ating mga bisita," utos pa ni Mang Emong sa kanyang may bahay. "Nako, wag ka na mag-abala, Emong. Tapos na kaming mag-aagahan kanina pa," tugon naman ni Mang Tonyo. Naunawaan naman ni Mang Emong at batid din neto ang aming pakay kung bakit kami pumaroon sa kanilang lugar. Ilang sandali pa ay nagtungo na kami sa likod bahay sa pangunguna ni Mang Emong. At doon ay nakita namin ang isang tinali. Isang panabong na kulay itim. Bagamat pangkaraniwan lamang ang laki at haba ng panabong na ito, subalit kagaya ng sinabi nga ni Mang Emong, ay tila may kakaiba sa manok na ito. At ganun din ang pakiramdam ko. Hindi naman ako ganun kabihasa sa mga manok. Subalit meron akong napapansin na kakaiba nga sa manok na ito. Ilang sandali pa ay sumigaw si Mang Emong. "Manong Pula! Magandang umaga!" Sa gawing likuran ng bahay ni Mang Emong ay may maliit pang kubo. Mula roon ay lumabas ang isang matanda. Nakaagad namang kumaway bilang tugon kay Mang Emong. "Kukuhanin ko lamang ang manok, Manong Pulo!" Muling sambit ni Mang Emong at tumango lamang ang matanda. Dinampot na ni Mang Emong ang tinali at saka hinimas-himas. Yan na ba ang sinasabi mo, Emong?" "Eto na nga yun. Tingnan mong maigi, Tonyo," sagot naman ni Mang Emong. Sa puntong yun ay nakatuon lamang ang tingin ni Mang Tonyo, Mang Leryo at Mang Eming. Silang tatlo ay hindi makapagsalita habang nakatuon lamang ang tingin sa panabong. Hindi man sila magsalita, ay ramdam ko ang kanilang pagkamangha. Dahil dun, ay napapangiti si Mang Emong.
At ilang sandali pa ay nagsalita ito. Ano Damian? Nakita mo ang aking manok? Kilatisin mo na! Anong masasabi mo? Tanong pa ni Mang Emo. Pagkatingin ko kay Damian, ay hindi na ito malaman ang sasabihin. Nauunawaan ko si Damian, sapagkat ganyan din ako nung hindi ko pa naaalagaan si Bulik. Parehas lamang kami ni Damian na walang kaalam-alam sa manok. Maganda po ang kulay ng iyong manok, Mang Emong. Subalit, mas nanaisin ko pong makita itong lumalaban. Sambit pa ni Damian. Dahil doon ay biglang napalingon si Mang Tonyo kay Damian at tila nabigla sa isinagot. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Tonyo, ay kaagad nang sumagot si Mang Emong. Ay mainam! Mamaya ang tupada. Manood ka Damian at makikita mo ang galing nito. Hindi ba manumpolo? Sabay lingon ni Mang Emong sa matandang nakatira sa kanilang likod bahay. Tumango lamang ang matanda habang nakangiti ito bilang pagsang-ayon sa sinabing iyon ni Mang Emong. Sumang-ayon din si Mang Tonyo dahil maging siya ay nais niyang makita ang manok sa aktwal na laban. Sina Mang Eming at Mang Leryo naman ay nakatingin pa din sa manok. Bagamat wala pa din silang sinasabi, ay kitang-kita ko ang galak sa kanilang mga muka nang makita ang manok. Hindi ko may tatanggi. Kagayang-kagaya ito nung unang beses nilang makitang nanalo si Bulik. Hindi na inantay pa ni Mang Emong ang sagot ni Damian at kaagad na itong pumanhik sa kanyang bahay at nagbihis. Kaagad na naggayak para sa gaganaping tupada ngayong araw. Makalipas lamang ang halos 10 minuto ay nakapagbihis na ito. Suot na ang kanyang sombrerong gawa sa dahon ng niyog at halos nagmumug lamang at nagsuot lang ng sombrero. Ay! Ano pang inaantay natin? Tara na! At nang makita niyo ang galing ng manok na ito, sambit pa ni Mang Emo. Kung kaya't hindi na rin kami nagpatumpik-tumpik pa at lumakad na kami patungo sa tupada. Ayon kay Mang Leryo, ang tupada ay gaganapin sa may kawayanan bago tumawid ng ilog. Kung kaya't iyon ang aming tutunguhin. Habang naglalakad, ay palihim akong tinanong ni Damian. Ombong! Ano bang tingin mo sa manok ni Mang Emong? Maayos naman. Subalit, may nararamdaman akong kakaiba. Kagaya ng sinabi ng Mang Emong, tila may kakaiba na sa manok. Ikaw, ano bang tingin mo? Tanong ko naman kay Damian. Tingin ko ay papaya at tanglad na lang ang kulang. Pang tinola na, sagot naman ni Damian. Ganun ba? Sabagay, nasa sayo naman yan. Pero mamaya, makikita mo sa laban. At maaari pang magbago ang iyong pasya, sagot ko naman. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, ay paisa-isa na naming nakakasalubong ang iba pang mga mananabong. At ilang sandali pa, ay naririnig ko na palakas na ng palakas ang ingay. At ang ingay ay unti-unti nang nagiging hiyawan. Hiyawan na nagmumula sa mga hindi magkandamayaw na mga mananabong at mamamusta. At nagkalat na din ang mga meron na kagaya ko. Nasa lugar na kami ng tupada. Pagkadating dun ay nagsalitang muli si Mang Emong. Ngayon niyo pa lamang masasaksiyan ang bangis ng aking manok. Panoorin yung lahat.
Yung mga daladala niyong salapi, ipusta niyo na lahat. Pagkasambit ni Mang Emong nun, ay kaagad na itong nagtungo malapit dun sa ruweda. Nang makalayo na si Mang Emong, ay kaagad nagtanong si Damian. Mang Tonyo, ano po bang masasabi niyo sa manok ni Mang Emong? Ang totoo, Damian, ay hindi ko masabi. Mukha lamang siyang ordinaryong manok. Subalit, tingin ko ay may kakaiba sa manok na yan. Namangha ako nung una kong makita. Ikaw ba, Emeng? Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Emeng. Ako din, hindi ko masabi. Subalit, kagaya ng sabi mo, Tonyo, maganda ang pakiramdam ko sa manok na yan. Sagot pa ni Mang Lerio. Ikaw, Damian, ano bang tingin mo? Ang tingin ko po ay pang tinola yung manok. Yan po ang totoong tingin ko. Sagot ni Damian. Ganun ba? Kung ganun kung hindi mo kukunin, ako na lamang ang kukuha ng manok na yan. Subalit, lalaban pa naman at maiging makita mo. At baka magbago pa ang iyong pasya. Sambit pa ni Mang Tonyo. Ngunit kung ako sa'yo, Damian, kuhanin mo na. Mungkahi pa ni Mang Tonyo. Pag-iisipan ko po muna, Mang Tonyo. Ang hawak ko pong salapi ay para po ito sa sapatos ko. Para pagpupunta po ako kay Aurora. Sagot naman ni Damian. Kung ganun di ipusta mo na lamang yan. Ipusta mo na ang iyong salapi sa manok ni Emong. Dahil dun, ay biglang nag-alinlangan si Damian. Mang Tonyo, purong ayaw ko pong ipusta. Pusta mo na, Damian! Alam mo ba, kapag itinodo mo yan, pag nanalo ka, pati dekadena na sapatos, mabibili mo na. Sambit pa ni Mang Tonyo. Mayroon po ba nun? Sapatos na dekadena? Oo naman! Yun ang nasa moda ngayon sa Maynila. Mga dekadenang sapatos. Ganun po ba? Kailangan ko pong magkaroon yan. Kung ganun, di ipusta mo na yan. Yang dala-dala mong salapi. Nag-alinlangan man, ay wala na rin nagawa si Damian at ipinusta lahat ng salapi dahil sa pambubuyo ni Mang Tonyo. Ikaw, Ampong, hindi ka ba pupusta? Hindi po muna, Mang Tonyo. Wala po akong dalang salapi ngayon. At isa pa po, kay Bulig lamang po ako pupusta. Sagot ko naman. Ilang sandali pa, ay nakita na namin si Mang Emong na patungo na sa may ruweda. Bit-bit ang kanyang manok. Mukhang siya na ang susunod na lalaban. Kaagad na nagmuestra ang mga Kristo. Kabi-kabilaan na ang senyasan ng mga mamumusta. At maging sila Mang Tonyo ay sumenyas na rin. Tanda ng halagang ipupusta ng mga ito. Mukhang may kalakihan ang ipupusta nila Mang Tonyo. At sa tingin ko ay kasama na dun ang salaping dala ni Damian. Dahil doon ay napatanong ako. Sigurado ka ba, Damian, ha? Ganun kalaki ang ipupusta mo? Oo. Subalit hindi pa tapos magsalita si Damian nang biglang sumingit si Mang Tonyo. Todo na natin yan, Damian! Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa! Pambili mo ng dekadena ng sapatos at isasabit mo yan sa iyong leeg! At kasunod nun, ay nalunod na ang aming boses sa gitna ng sigawan at hiyawan ng mga mamumusta at mga mananabong. Ilang sandali pa, ay tanaw ko na mula sa aking kinatatayuan na tinawag na si Mang Emong sa gitna ng ruweda. Bit-bit ni Mang Emong ang kanyang itim na panabong. At ang makakatapat naman ni Mang Emong
ay isang dalusapi. Ayon kina Mang Tonyo, ang makakaharap niyang iyon ay dayo lamang din mula sa kabilang baryo. Ilang sandali pa ay ibinitaw na ni Mang Emong ang kanyang panabong. Pagkabitaw ay tila nag-iba ang tindig ng panabong. Nagmistulang bumilog ito at lumapad kumpara kanina. At tila hindi na ito ordinaryong manok lamang. Napakatikas ng tindig nito. Ibang-iba sa tindig nito kanina. Ang kalaban na manok naman na dalusapi ay ang tapang din. Kitang-kita na parang nag-aalab ang kulay nito. Ilang sandali lang ay kapamanok ay sumugod at nagsalubong sa gitna ng ruweda. Biglang lumipad ang itim na manok na sinabayan naman ang dalusapi. Subalit kitang-kita na pumaibabaw ang itim na manok sa taas ng lipad nito. At kasunod nun ay sunod-sunod na palo ang pinakawalan nito. Gumanti din naman ng palo ang dalusapi. Subalit napailalim ito. Pagkalapag, kasabay nun ay paglapag din ng mangilan-ngilang balahibong nalagas. Sigawan ng mga tao. Ngunit ang sigaw ni Damian ang namamayani na parang mahihimatay na ito sa kakasigaw. Mang Tonyo! Baka matalo tayo, Mang Tonyo! Obong! Ano nang gagawin natin, Obong? Nagpatuloy ang laban. Muling sumugod ang magkabilang manok at salpukan muli ang mga ito. Nagpalitan ng palo. At sa palitang yun ay hindi din nagpapatalo ang dalusapi. Napakaganda ng mga palong pinakawalan ng dalusapi. At sa tingin ko ay nakapagpatama ito ng maganda sa itim na manok. Nagsisigaw na naman si Damian. Obong! Paano na to, Obong? Sigaw pa ni Damian. Pagkalapag ng mga manok ay hindi na pantay ang tindig ng itim na manok. Mukhang natamaan talaga ito ng matindi. Subalit hindi pa rin ito umayaw. Muli ay nagharap ang dalawang manok. At sa pagkakataong ito ay muli ulit nagsalpukan. Sabayan sa ere. Mukhang nakakalamang na ang dalusapi sapagkat pumaibabaw na ito at napailalim na ang itim na manok. At doon ay nakita ko na tila hangin at tumagos lamang ang mga patama ng dalusapi sa itim na manok. Napamulagat ako sa kinatatayuan ko at nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Pagkalapag ay bagsak ang dalusapi. Pinilit pa nitong makatayo. Subalit, nilapitan pa ito ng itim na manok at saka pinupog ng palo. Hindi na nakatayo pa ang dalusapi. Kaagad na dinampot ng sentensyador ang dalawang manok. Pagkaharap, ay kaagad nang tumuka ang itim na manok. Ang dalusapi naman ay lumaylay na ang ulo. Tumuka muli ang itim na manok. Doon ay dineklara na ng sentensyador. Panalo ang manok ni Mang Emong. Sigawan sila Mang Tonyo at Mang Eming. Si Damian naman ay nagsisigaw din at halos masakal na ako sa sobrang tuwa. Natuwa ako sa panalong iyon ng manok ni Mang Emong. Subalit, mas nananaig sa akin ang kilabot nang makita ko kung papaano nanalo ang manok na iyon. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners,
Sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday Boss Ralph Brillantes on November 16. Boss, more birthdays to come, more blessings and good health. And happy birthday din po kay Boss Edgar Pallorin Brillantes on November 15. At kay Baby Tristan, more birthdays to come, more blessings and good health po. Happy birthday po ulit kay Boss Edgar Pallorin Brillantes at kay Baby Tristan. At sa tatay po ni Boss Ralph Brillantes, happy birthday po on November 5. Happy 78th birthday po. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Nanay Unting. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Mary Ann Kenneth Laurencio at kay Boss Fernando Laurencio from Spain, San Pedro Alcantara. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Narcisa Sumile, shoutout po. Kay Boss Aniro ng Japan for Team Damian, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Boss Gary Maquinto, dyan po sa may Makati City, shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Angel, Arnold, Andre, at Zeus Reyes sa Silang Cavite. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Amor Guevara. Kay Ma'am Janeth Varga from Qatar, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Erlinda Samson dyan po sa Kuwait. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Andy JX Lozo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ramil, Alan, Rolly at kay Sir Pampilo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rolly Cuerdo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Michelle Yabot. Ma'am, shoutout po. Kay Boss Don Carlos, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Fernandez family, dyan po sa may Camputaw, Cebu City. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino Junior Fernandez. Shoutout po. Shoutout din po kay Lala, Bok, Ayi, John at kay Daddy Maldo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Malvin Esguera. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses, kay Ma'am Sonia Dioses at sa Dioses family. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. May time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita lang sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po.
Ma'am Marianita F.L. shoutout po. Boss James Channel. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mzak, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.